Makati, Negros Island Region. Good afternoon, sir. Si Radyo Man Lourdes. Good afternoon, Ma'am Lourdes, Good afternoon at po. sa lahat na nakikinig po. Sir, Magandang hapon. i-correct nyo ako, sumabog or ano pong term na pwedeng gamitin sa nangyari po sa Bulkang Kanlaon latest? Yung tawag po ng yung minor explosive eruption po tawag namin diyan. Minor explosive eruption, hindi po sumabog yung normal na inaakala namin. Hindi po. Kagaya po ito nung nangyari nung itong February 19, 26 at saka March 15, no. So similar na na minor explosive eruption. So ngayon po nananatili pa rin po tayo sa alert level 2. Ang pinagbabawalan po yung ang mga aktibidades diyan sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Subalit as early of June 3, 2024 ay nailikas na po yung mga residente na nasa loob ng permanent danger zone at nananatili po sila sa ating mga evacuation centers. Parang ano kasi, Director, no? Sa mga nakikinig parang normal na lang na attitude ito ng ng bulkan. Well, pang-apat na ganyang minor explosive eruption compared po sa nung December 9, 2024, medyo mas mahina-hina po ito ng konti. So, ang abiso po ng PHIVOLCS ay manatili pa rin tayo sa alert level 2. So, pero sakaling mas tumindi po ito o magsumunod-sunod ay maaari pong mag-abiso ang PHIVOLCS na itaas na naman po sa alert level 3 kung saan nililikas na naman tayo ng mga residente na nasa loob ng 6-kilometer extended danger zone. Opo. Director, ibig sabihin, ilang araw dapat sunod-sunod para maiakyat sa alert level 2? Ang PHIVOLCS lang po ang nakakadetermina pero siguro kung medyo malimit na sa loob ng isang buwan. Opo. Siguro kung kada linggo siguro nagkakaroon tayo ng minor explosive explosive eruption ay maaari na po nilang kasi siguro sa banta po nila may mas mataas na yung banta sa mga sa mga residente. Oo. Opo. Gaano kakapal po yung ashes na binuga niya, Director? Medyo makapal po kasi ang estimate ko kasi nakita ko mismo po. Opo. Mga siguro umabot ng mga 3 kilometro ang taas ng plume o ng abo. At umabot po ito na hanggang may report po dito for verification pa namin sa OCD Region 7. Umabot po ito hanggang Cebu City, portion ng Cebu City. So medyo po. Kasi pa yung direction po ng hangin ngayon papuntang northeast kasi siguro dahil ng epekto ng hangin, habagat at saka yung paghigop siguro ng Super Typhoon Inday. So yan po yung mga factors. Nakaapekto itong habagat plus yung Super Typhoon, yung hangin ng Super Typhoon. Yes po. Kasi kalimitan po nung nakaraan papunta pa dito southwest po ang direction ng malimit ng abo. Director, sandali. Tatamaan ba ito ng hagupit ni Inday? Hindi po. good. Hindi po kami maapektuhan. Subalit naka-red alert po pa rin po kami kasi yun nga binabantayan namin yung Kanlaon. Plus ang binabanta po ng Pag-asa ay bukas at sa Sabado ay medyo maulan na dito sa Negros Island Region dahil po nga sa habagat yung atake ni Inday. Yun nga, Director, di ba uulan, tapos may hangin. Yes, ano po yung danger nun sa mga residente? Yung yung isang diyan yung yung lahar flow po. Yung po binabantayan namin especially dito sa may sa La Castellana. So yun po yung isa sa mga binabantayan namin na maaring mangyari kung patuloy ang as of this moment, Director, kumusta ang panahon diyan po sa Negros? Kumusta po ang panahon sa paligid ng Bulkang Kanlaon? Ang paligid po mismo nasa Bacolod po kasi kami pero yung diyan nasa paligid ng ng Bulkang Kanlaon cloudy ang may mga intermittent na pagulan. Ganon din po dito sa Bacolod. Generally cloudy po ang weather condition dito sa Bacolod, sa Negros Island dito po. Anyway, bukas po ang inaasahan namin pagulan. Bukas at Sabado. Opo.
Oo. Yes. Ito pala yung nakaka-alarma, no? Yung pag-ulan, tapos may malakas na hangin. Opo, opo. Oh, okay. Director, maraming salamat sa update nyo sa amin. Ingat po kayo. Ingat po yung mga kaibigan natin sa FIVOX. Thank you, Director. You're welcome po, Ma'am Luzette. At Magandang hapon po. salamat din sa mga taga Office of Civil Defense